Welcome sa Cloud B Movie Recap. Ang series na ikukwento natin ngayon ay ang Devil May Cry. Halina't simulan na natin. Nagsisimula ang palabas sa isang simbahang Katoliko sa Amerika. Nakikita natin ang ilang magnanakaw na palihim na pumapasok sa simbahan. Ipinatay nila ang mga security camera at pinasabog ang likurang pinto. Pinaputukan nila ang lahat ng gwardya at pinatay silang lahat. Bigla nilang naisip ang nakawin ang lahat ng gintong artifact sa simbahan, kasama na ang isang krusipihong nagkakahalaga ng $2 milyong. Ngunit isang nilalang na mukhang kuneho ang pumihil sa kanilang pagnanakaw. Nang akma na nilang babarilan ito, sinabi ng nilalang na mukhang kuneho na hindi na kailangan iyon at kinutya ang mga Amerikano, na ani ay pag may bagay na hindi nila maintindihan ay agad nilang binabaril, sinusuka, at sinusunog. Kinutya rin niya ang mga magnanakaw sa pagnanakaw ng mga artifact kapalit lang ng $1 milyong, gayong may mas mahalagang bagay na nasa harap na nila, isang bagay na lampas sa halagang makamundo. Biglang binasag ng nilalang ang isang salamin at kinuha ang isang espada na tinatawag na Sword of Sparta, na sinasabing pinakamatinding sandata mula sa impyerno. Ginamit niya ito para pugutan ng ulo ang isa sa mga magnanakaw. Binabaril siya ng iba pa, pero naprotektahan niya ang sarili gamit ang espada at pinatay silang lahat sa diabolikong paraan. Narinig ng mga natitirang gwardya sa simbahan ang mga putok kaya hinarap nila ang nilalang. Ngunit inilabas nito ang isang remote para sa bomba at pinasabog ito, naging abo ang lahat ng gwardya. Sa kalye ng lungsod, habang itinutulak ng isang ina ang kanyang sanggol, nabangga siya ng isang arroganting estranghero. Habang pinupulot niya ang kanyang mga nalaglag na gamit, isang kakaibang nilalang ang lumapit at kinuha ang laruan ng sanggol, inilagay ito sa madilim na bahagi ng kalye. Nang kunin ito ng ina, biglang lumitaw ang 3 demonyo at hinawakan siya sa leeg. Hindi inisip ng ina ang sarili niyang buhay, nagmakaawa siya na lang ang kunin at huwag saktan ang kanyang anak. Habang papatayin na siya ng mga demonyo, biglang lumitaw ang isang lalaki na may baril at pinaputukan ng mga demonyo. Ipinakilala ang lalaki bilang Dante, isang bihasang Mama Merrill ng mga demonyo. Pinatay niya agad ang mga ito at nailigtas ang mag-ina. Nagpasalamat ang babae kay Dante, at sinabi niyang inupahan siya ng kanyang kliyente upang imbestigahan ang mga ganitong insidente. Tinanong siya ng babae kung anong klaseng trabaho ang mayroon siya. Sumagot si Dante, "Nanghuhuli ako ng mga demonyo." Napansin ni Dante na may kakaiba sa sanggol ng babae. Nang lapitan niya ito, nagbago ang anyo ng sanggol, isa pala itong demonyo at inatake siya. Nilabas ni Dante ang kanyang baril para patayin ito, pero binugbog siya ng inagamit ang kanyang bag at sinabing huwag saktan ang kanyang anak. Tumakbo siyang muli sa kalsada, tinangkang habulin ni Dante ang babae pero dahil sa dami ng tao, hindi na niya ito nakita. Sa isang breaking news, ipinakita ng isang mamamahayag ang unang larawan ng pambobomba sa simbahan. May pakpak daw na kakaiba ang sospek. Tanong ng lahat, sino ang responsable? May ilang mamamahayag sa Amerika na nagsabing ayon sa larawan, tila isa itong weaponized wingsuit, ngunit wala raw teknolohiyang ganoon ng militar ng Amerika, kaya pinaniniwala ang gawa ito ng mga Ruso. Ngunit ayon sa isang sikat na podcaster, nais lang ng gobyerno at ng media na isisi ito sa Russia. Para sa kanya, ito ay isang atake laban sa Diyos na isinagawa ng mga teroristang demonyo mula sa impyerno. Sa White House, tiniyak ng isa sa pinakabantog na theoretical physicist sa mundo, si Dr. Pfizer, na isang demonyo ang umatake sa simbahan. Tinanong siya ng Pangulo kung paano siya nakakasiguro. Ipinaliwanag ni Dr. Pfizer na ginamit nila ang parehong DNA testing na ginagamit sa mga krimen, at lumabas na ito'y tunay na demonyo. Ayon sa kanyang hypothesis, may nilalang mula sa kanilang karaniwang ninuno ang nakapasok sa ibang universo kung saan sila ay nag-evolve at lumakas, ang unibersong ito ay impyerno. Natuklasan ng kanyang team ang isang interdimensional rift, isang tulay sa pagitan ng dalawang mundo. Ngunit natural itong hinaharangan ng quantum interference, kaya bihira itong magbukas. Kung magbukas man, mga maliliit at simpleng anyo lang ng demonyo ang nakakapasok. Habang ipinaliwanag ito ni Dr. Pfizer, biglang pumasok ang isang ahente na may dalang CD tape, isang footage ng simbahan. Sa video, nakita nilang kinuha ng nilalang na mukhang kuneho ang Sword of Sparta, pinatay ang mga gwardya, at sinabi, malapit nang bumukas ang mga tarangkahan ng impyerno. Sa dulo ng video, sabi ng nilalang, kung gusto mong mahuli ang kuneho, hanapin mo ang mangangaso. Pinaniniwalaan ni Dr. Pfizer na ito ay clue sa susunod na kilos ng demonyo. Kailangang alamin kung sino ang mangangaso, isang demon hunter.
Nagutos ang Vice-Presidente na hanapin ang lahat ng Demon Hunter at dalhin agad sa kanya. Agad na nagsagawa ng operasyon ang mga puwersa ng gobyerno at sinimulang hulihin ang lahat ng Demon Hunter. Samantala, pumasok si Dante sa kanyang paboritong ice cream shop. Napansin niyang nilagay ng tindera ang kanyang numero sa tissue, may gusto ito sa kanya. Bigla niyang napansin ang isang tanker na lumilipad papunta sa tindahan. Agad niyang inilikas ang lahat ng tao, kasama ang tindera, bago sumabog ang lugar. Isang nilalang ang lumabas mula sa apoy at tinawag si Dante na kapatid at sinabing kailangan nilang mag-usap. Bigla siyang nagbago ng anyo, isang asul na demonyo at inatake si Dante. Naalala ni Dante, siya ang demonyong sanggol na inatake siya noon. Samantala, ang mga Demon Hunter na nadakip ay tinorture ng gobyerno upang isiwalat ang kanilang nalalaman tungkol sa kunhong demonyo. May ilan na umami na peke lang sila, panloloko lang daw ang kanilang trabaho. Ngunit may isang hunter na nagsabi na may narinig na siya tungkol sa kunhong iyon. May kilala siyang broker ng mga Demon Hunter at bayarang sundalo, isang lalaking nagngangalang Enzo. Ayon sa hunter, minsan ay sinabi ni Enzo na may trabaho siya mula sa isang nagsasalitang kuneho, pero hindi niya ito pinaniwalaan dahil palagi itong lasing at sinungaling. Pagkarinig ng pangalan ni Enzo, agad na ipinadala ng Vice-Presidente ang SWAT team upang hulihin siya. Tinangkang tumakas si Enzo, ngunit nadakip din siya at dinala sa interogasyon. Nakiusap si Enzo na huwag siyang saktan at handa siyang magsabi ng lahat. Tinanong siya tungkol sa puting kuneho. Ayon kay Enzo, pumunta ito sa kanyang opisina at may pinapagawa. Nang tanungin siya kung bakit hindi siya nagulat na 6 na talampakang kuneho ang kausap niya, sagot niya, sa klase ng trabaho ko, normal lang yun. Pinapapatay ng puting kuneho ang ilang demonyo sa west side ng syudad. Ngunit ang kakaiba roon, may partikular siyang gustong i-hire, isang bata na ang pangalan ay Dante. Ayon kay Enzo, ang alam niya lang kay Dante ay iniwan siya ng ama noong bata pa siya at pinatay ng mga demonyo ang kanyang ina at kambal na kapatid. Sa kabilang banda, si Dante ay patuloy na nakikipaglaban sa asul na demonyo at tila talagang nag-e-enjoy siya sa laban. Sinubukan ng asul na demonyo na nakawin ang kwintas ni Dante pero natalo ito dahil sa kahangahangang galing ni Dante. Tinanong niya ang demonyo kung bakit nito sinusubukang nakawin ang kanyang kwintas. Ibinunyag ng demonyo na isa siyang shapeshifter at agad na nag-anyong paniki at tumakas, sabay sabing, ikaw lang ang hindi nakakaalam kung sino ka talaga. Ikinwento ni Enzo sa Vice-Presidente ang isang chismis na minsan niyang narinig tungkol sa mga demonyong napakalakas kaya hindi sila makatawid sa mundo ng tao, kaya natutunan nilang i-project ang kanilang kamalayan at sakupin ang katawan ng tao. Naniniwala siyang ito ang ginagawa ng White Rabbit. Dagdag pa niya, hindi niya alam kung nasaan ang White Rabbit, pero sinabi ng Vice-Presidente na alam niya kung saan ito dahil nagpadala na siya ng team laban dito, at iisa lang ang nakaligtas. Isa pang tanong ang itinanong kay Enzo tungkol sa Sword of Sparta na kinuha ng White Rabbit mula sa simbahan. Ipinaliwanag ni Enzo na si Sparta ay isang sinaunang demonyo noong panahon na magkaisa pa ang dalawang mundo. Si Sparta ay piniling lumaban sa sarili niyang lahi upang protektahan ang sangkatauhan. Gumamit siya ng mahika at ang kapangyarihan ng kanyang espada upang lumikha ng pader sa pagitan ng mundo at impyerno. Gumamit din siya ng isang mahiwagang armlet, na hinati niya sa 2 piraso upang mahirapan itong mahanap. Ipinaliwanag ni Dr. Fisher sa Vice-Presidente na kaya may puwang sa ulo ng espada ay upang kapag pinagsama ang 2 bahagi ng armlet at isinaksak ito sa espada, mawawasak ang pader na iyon. Magiging bukas ang daan ng mga demonyo patungo sa mundo ng tao at mawawasak ang sibilisasyon ng tao. Nangangahulugan ito na balak ng White Rabbit sirain ang harang sa pagitan ng mga mundo, at isa na ang hawak niya. Pumasok ang sundalong nakaligtas sa atake ng White Rabbit at nagbigay ng sensitibong impormasyon. Narinig niya ang sinabi ng White Rabbit habang nagaganap ang atake, galit ito at alam nito kung nasaan ang isa pang bahagi ng armlet. Sinubukan niyang makuha ito dati pero nabigo. Ang plano niya ay umupo ng tao para sa isang setup job. Napagtanto ni na Dr. Fisher at ng Vice-Presidente na walang iba kundi si Dante ang may hawak ng pangalawang bahagi ng armlet. Agad na kumuha ang Vice-Presidente ng mga bihasang mamamatay tao mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ipinaalam niya na ang kanilang misyon ay kunin ang pangalawang bahagi ng armlet at ang kasalukuyang may-ari nito ay itinuturing ng gobyerno ng US na isang top-level threat.
Binalaan niya ang grupo na delikado at lubhang bihasa sa pakikipaglaban ng target nila, si Dante. Nang ipakita ang larawan ni Dante sa mga mersenaryo, nagtawanan sila't minamaliit siya. Ngunit isa sa kanila na kilala si Dante ay nagbabala, hindi sila matagal na matatawa. Nakatrabaho na niya si Dante at nasaksihan kung gaano ito kagaling at tibay. Malamang, patay silang lahat kapag tinangka nila itong habulin. Palakad na sana siya palabas, pero nang marinig ang alok ng $250,000, kasama pa ang bonus kung buhay na madadala si Dante, nagbago agad ang kanyang isip at bumalik sa kanyang upuan. Pagkatapos ng pagpupulong, habang papalabas ang mga mersenaryo, hinarang ng isang miyembro ng Special Forces ang isa sa kanila na may suot na sombrero. Ipinahayag ng babae na sila ay hindi lamang Special Forces kundi mga Demon Hunters. Ang grupo nila ay bumuo ng anti-demon bullets, kapag tinamaan ng bala ang isang demonyo, sisabog ang likido sa loob nito sa oras na makakontak ito sa DNA ng demonyo. Maraming demonyo ang nagpapanggap na tao, at malalaman ito kung masyadong mahaba ang mga braso o binti, o magkalayo ang mga facial features. Pagkatapos ng paliwanag, binuksan ng babae ang suot ng mersenaryo at isiniwalat na isa pala itong demonyo. Nag-anyong demonyo ito at tinangkang salakayin ang vice-presidente, pero napatay ito ng babae gamit ang anti-demon bullet. Nalaman natin na lihim na bumuo ng grupo ang vice-presidente na tinatawag na Darkcom, pinamumunuan ng babaeng ito na si Mary. Ipinadala ng vice-presidente si Enzo sa bahay ni Dante upang kapag dumating ang mga mersenaryo, abala si Dante sa pagprotekta kay Enzo. Pero sinalubong ni Dante si Enzo na may tutok ng baril sa ulo dahil ang huling trabaho na ibinigay nito sa kanya ay isang patibong, kaya tinangkang nakawin ng shape-shifting demon baby ang kanyang kwintas. Habang nagpapaliwanag si Enzo sa labas ng bahay ni Dante, makikita natin ang mga mersenaryo na tahimik na pumapasok sa kanyang apartment. Ipinagtapat ni Enzo na ipinadala niya si Dante sa patibong dahil naloko siya ng dambuhalang kuneho, at naniwala si Dante sa paliwanag. Sinabi ni Enzo na naroon siya para ibigay ang natitirang bayad. Pero laking gulat niya nang malamang alam na ni Dante na may mga mersenaryo sa paligid na gustong patayin siya. Nagdesisyon si Enzo na sabihin na ang buong katotohanan kay Dante. Inamin niya na ang mga lalaking iyon ay pagkatapos sa kanyang kwintas at ang vice-presidente ang nagbayad sa kanila. Seryoso ang bagay na ito kaya iminungkahi ni Enzo na iwasan na lang ni Dante ang lahat ng gulo sa pamamagitan ng pagbibigay ng kwintas sa kanya para maibigay niya ito sa kanila. Pero tumanggi si Dante dahil ito ay bigay ng kanyang ina. Isang flashback ang ipinakita kung saan sinabi ng ina ni Dante na hindi lang ito isang kwintas, ito ay bahagi ng kasaysayan ng kanilang pamilya. Ipinangako ni Dante sa kanyang ina na iingatan niya ito habang buhay. Sinabi ni Dante kay Enzo na ito na lang ang natitirang alaala niya sa kanyang ina, at walang sinuman ang makakakuha nito sa kanya. Ilang segundo pa lang ang lumipas nang biglang sumugod ang mga mersenaryo sa kanyang bahay. Nakita nilang nakaupo si Dante sa isang upuan, pero nang lapitan nila, lumabas na si Enzo pala iyon na nakabihis gaya ni Dante. Mula sa likuran, pinaputukan sila ni Dante gamit ang mga snooker balls, at isa sa mga mersenaryo ang agad na namatay. Nagpaputok ng mga baril ang ibang mersenaryo pero hindi nila matamaan si Dante dahil sa bilis nito, parang kasing bilis ng kidlat. Isa-isa niyang pinabagsak ang mga mersenaryo, hindi para patayin kundi para mawalan lang ng malay. Biglang tumugtog si Dante ng musika at nagsimulang sumayaw habang patuloy na pumapasok ang mga kalaban sa kanyang apartment. Habang naglalaro at nagsasayaw, tinapos niya ang laban sa mga ito. Ngunit nahuli siya ng off guard nang tamaan siya ng isang mersenaryo sa dibdib. Laking gulat ng mersenaryo nang makita niyang mabilis na gumaling ang sugat, dahilan upang matakot ito ng todo. Habang abala si Dante sa pagpapakain ng lagapak sa mga kalaban, pinapanood siya ng Darkcom mula sa kamera sa labas. Gulat na gulat sila, kahit pa alam na nila kung gaano kagaling si Dante, hindi nila alam na kaya niyang pagalingin ang sarili mula sa bala. Nagsimula silang magduda, baka nga isa siyang demonyo. May isa lang paraan para malaman. Nagdesisyon si Mary, ang pinuno ng Darkcom, na siya na mismo ang kumilos. Pumasok siya sa apartment ni Dante. Mabilis din siya, nagawa niyang makuha ang kwintas ni Dante at naglabas ng tear gas para makatakas. Pero hinabol siya ni Dante gamit ang kanyang bilis.
Ginamit ni Mary ang anti-demon bullet sa kanya at hinuberan ito sa dibdib para tiyaking isa siyang demonyo. Pero wala siyang nakita ni anumang palatandaan ng pusong demonyo. Naisip ni Mary na baka si Dante ay isang hybrid, kalahating demonyo at kalahating tao. Dahil paano nga ba maipapaliwanag ang ganoong kakayahan ng isang tao? Tumakbo ulit si Mary pero nahuli siya ni Dante. Sinabi niyang hindi siya demonyo at kinuha pabalik ang kanyang kwintas. Sabay tanong ng may pagtataka kung bakit gustong-gusto ng mga tao ang kwintas ng kanyang ina. Pero ang kwintas na nakuha niya ay peke, isa pala itong bomba. Tumakbo si Mary at pinasabog ang bomba kay Dante. Pero ni kaunting galos ay wala si Dante. Habang hinahanap niya si Mary, hindi niya alam na papalapit na siya sa isang patibong. Binaril siya ni Mary gamit ang isang bagay na paulit-ulit siyang kinuryen. At pagkatapos ay tinurukan siya sa leeg ng isang likido para mawalan siya ng lakas at hindi makatakbo habang dinadala siya sa loob ng truck. Isang panibagong flashback ang ipinakita, bata pa si Mary noon nang isinama siya ng kanyang mga magulang sa sinihan para manood ng pelikulang may demonyo. Pauwi na sila, napansin nilang may lalaking nakatingin sa kanila sa subway station. Ang lalaki ay biglang nag-anyong demonyo at tinangkang patayin si Mary. Handang isakripisyo ng kanyang ina ang sarili. Biglang dumating ang tren mula sa kung saan at nabangga ang demonyo. Ikinwento ng mga magulang ni Mary ang pangyayari sa pulis, pero pinagtawanan lang sila at inakalang nababaliw. Simula noon, hindi na muling pumasok sa trabaho ang ama ni Mary na si John. Nasa loob lang siya ng kwarto at nagsasaliksik kung paano makakakuha ng kapangyarihan para maprotektahan ang kanyang pamilya. Naniniwala siyang unti-unting bumabalik ang mga demonyo sa mundo. Balik sa kasalukuyan, makikita natin sina Dante at Enzo na nakaposo sa likod ng isang cybertruck habang dinadala sila nina Mary at ng kanyang team papunta sa headquarters. Ipinagbigay alam ni Mary sa vice-presidente sa pamamagitan ng video call na nahuli na niya si Dante at nakuha na ang armlet. Ipinahanap ng vice-presidente si Dante sa video call. Sa pagkakaalam ng vice-presidente, pinatay ng demonyo ang kanyang ina at kapatid, kaya tinanong niya si Dante tungkol sa kanyang ama. Sagot ni Dante, hindi niya kailanman nakilala ang kanyang ama. Sigurado ang vice-presidente na may dugong demonyo si Dante at may itim na mantsa ang kanyang kaluluwa. Ngunit baka maaari pa raw niyang linisin ang mantsa kung mapapatunayan ni Dante na karapat-dapat siya. Hindi sang-ayon si Mary. Para sa kanya, ang demonyo ay dapat lipulin. Pinuri siya ng vice-presidente sa kanyang sigasig, pero pinaalalahanan din siya na huwag hayaang mabulag ng damdamin. Ang tagumpay sa digmaang ito ay nangangailangan ng higit pa sa kayang ibigay ng isang tao. Nakita na raw nila ang purong lakas ni Dante, isipin kung paano ito magagamit kung nilalagay sa tamang direksyon. Habang dinadala nila si Dante at ang armlet sa vice-presidente, natigil sila sa traffic. Biglang lumitaw ang White Rabbit at nagpakawala ng mga bomba sa kanilang mga truck para nakawin ang armlet. Pero ngayon, hindi lang siya nag-iisa. Kasama niya ang 5 makapangyarihang demonyo mula sa impyerno. Pinaputukan ng Darkcom ang White Rabbit gamit ang kanilang anti-demon bullets, pero huli na para mapansin nilang wala itong epekto sa kanya. Napinsala ni White Rabbit ang karamihan sa kanila at sa wakas ay nakuha na rin ang pangalawang armlet. Pinagdugtong niya ang 2 piraso ng armlet, pero hindi pa rin niya mabuksan ang tarangkahan ng impyerno, dahil may isa pang kulang, isang description key. Samantala, nakalaya si Dante mula sa posos. Kinuha niya ang espada at sinubukang hatawin si White Rabbit, pero pinakawalan nito ang isang missile patungo sa school bus. Wala siyang nagawa kundi iligtas ang mga bata sa pamamagitan ng pagre-redirect sa bomba. Nakaligtas ang mga bata, pero nakatakas naman si White Rabbit kasama ang mga demonyo niya. Hindi maaaring basta-basta bitawan ni Dante ang kwintas na ipinangakong iingatan sa kanyang ina. Kaya hinabol niya ang White Rabbit gamit ang motorsiklo. Dahil sa matinding galit, biglang kumislap ng pula ang kanyang mga mata, signo ng kanyang pagbabagong anyo. Pero bago pa man siya tuluyang makapag-transform, sumabog sa loob ng katawan niya ang likidong itinurok ni Mary. Nawalan siya ng malay. Laking gulat natin nang ibunyag ng White Rabbit ang isang matinding sekreto, anak pala ni Dante si Sparta. Isa siyang dating demonyong kabalyero na naging kanang kamay ni Mondes, ang hari ng impyerno 2,000 taon na ang nakalilipas. Noon, magkasama pa ang mundo at impyerno.
Pero si Mondes ay hindi kontento sa paghahari sa impyerno lamang, nais niyang sakupin din ang sangkatauhan. Tinuligsa ito ni Sparta, dahil hindi niya kayang pigilan mag-isa ang mga demonyo, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para isarado ang mga daanan sa pagitan ng mga mundo. Na-capture ng White Rabbit si Dante, ngunit hindi niya alam na nilagyan siya ni Mary ng tracker, kaya't alam ng grupo niya kung saan ito dadalhin. Ang hindi nila alam, ang Blue Demon na shapeshifter ay pinatay ang isa sa kanilang kasamahan at nag-disguise para makapasok sa team ni Mary. Nagising si Dante na nakatali sa loob ng lumilipad na eroplano kasama si Enzo. Hindi lang sila ang nahuli ng mga demonyo, pati ang vice-presidente at mga opisyal nito ay bihag na rin. Samantala, sinundan ni na Mary ang White Rabbit papunta sa isang pasilidad. Pero isa pala itong patibong. Brutal na pinaslang ng White Rabbit at ng kanyang mga demonyo ang lahat ng kasama ni Mary. Siya lang ang nakaligtas sa pamamagitan ng elevator. Balik sa eroplano, sinabi ng White Rabbit kay Dante na may mga bomba sa paligid ng eroplano, at sandali na lang ay pasasabugan ito ng kanyang mga tauhan. Ang tanging pag-asa nila ay kung gagamitin ni Dante ang kanyang Devil Trigger bilang anak ni Sparta upang iligtas silang lahat. Nagawa ni Dante makalaya at nakipaglaban sa dalawang demonyo sa eroplano, pero sa huli, natalo siya. Dito na nagtatapos ang series. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.